Hello, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Ito yung gabay ninyo, March 26, 27. Thank you so much sa ating mga YouTube channel members, yung mga nag-subscribe sa ating Facebook page, yung mga laging nag-avail ng mga personal readings natin, yung mga suki natin na pabalik-balik. At syempre, doon sa mga laging nag-aabang, nakaka-appreciate, nanonood ng mga readings natin sa YouTube and Facebook. Kung bago ka dito, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Regarding personal reading services, ongoing pa rin yung 50% off discount natin. Kung balak nyo mag-avail, mag-inquire, dumiretso kayo sa aking official page, Facebook page, doon po kayo mag-private message. No? Yung link at details, hanapin nyo, nakalagay sa description below. Simula tayo kay Gemini. Ano ba itong mga mensahe para sa'yo, Gemini? Wow, may panalo ka dito, Gemini, oh, winning card. Vacation. Saya naman. Sana oil. Bright ideas. So, pwedeng madami ka naiisip gawin, Gemini. Very inspired, very energetic, no? Oh, marami kang ideas right now. Very fertile ang pag-iisip mo. Ang dami mo naiisip na gusto mong gawin, subukan, or pwede may mga naiisip ka solution dito. Mga panibagong diskarte, panibagong gimmick, basta, ayan no, punong-puno ka ng ideas and inspiration. At merong sinasabi dito na you should take action on your ideas. So, hindi lang sapat na buhay itong mga ideas mo. Mas okay kung susundutan mo ng action daw, Gemini. At meron mga pinaplano or naiisipang bakasyon dito. Start a perfect vacation and enjoy the freedom. So, pwede iba sa inyo nakaschedule na tong bakasyon or pwedeng iba pinag-iisipan nyo pa lang, plano pa lang, no? Take time to recharge. Baka kailangan ninyo ng break, time out, bakasyon, pahinga. Physically, mentally, no? Or emotionally. Winning. Sooner or later, luck comes to everyone. Don't spend everything at once. Nako, yung mga mahilig, dyan, tumaya. Huwag nyo daw itaya lahat itong pera ninyo or yung ipon ninyo. Huwag i-invest lahat in one place, no? So, importante yun. Malay mo, in-invest mo lahat doon, natalo ka. Diba? Gambling yun eh. Kumbaga, nakikipagsapalaran ka, hindi mo alam, pero itinaya mo lahat. Delikado yun. Risky yun, Gemini. Kaya dapat, maging wise ka, lalo na sa pag-i-invest. Okay? Basta don't spend everything at once. Huwag mo gastusin lahat. Huwag mong ilagay lahat dyan yung pera man to pinag-uusapan na to, Gemini, or yung feelings mo. Okay? Pero more on pera. More on pera. Huwag mo itaya lahat dyan sa isang bagay lang. Kasi kung natalo ka, nako, paano na yon? Kung lahat nilagay mo, ibinuhos mo ron. Hierophant, Taurus energy. Yan, baka may Taurus ka sa placement mo or meron ka nakakadil na Taurus dito. Pwedeng beliefs, values, ano ba itong mga paniniwala mo about something, Gemini? This is something na mga nire-respeto mo, pinapahalagahan mo, or sinusunod mo. Or pwedeng ito ay panibagong mga kaalaman, experiences para sa iyo, Hierophant.
Or pwedeng kailangan mo ng advice or merong hihingi ng advice sa iyo or blessing, permiso, pagpapaalam, pwedeng ganon. Ito ba ay naaayon sa sa tamang proseso? Ito ba ay naaayon sa iyong beliefs, values, ano man itong gagawin mong next, no? So, ayan, make sure na pag-isipan mong mabuti yan. Pwedeng iba, papasok kayo sa marriage, no? Kasi Hierophant is also an indication ng may ikakasal minsan. Okay? The Hangman in reversed. Okay? Are you sure, Gemini, na itong mga pinagsasakripisyohan mo, pinuput mong effort, worth it ba? No? Nadja-justify ba? Sa tingin mo? Tama lang ba na isakripisyo mo itong, ewan ko, ano man itong mga sinasakripisyo mo para dito? Okay? Is the juice worth the squeeze? Ika nga, aking favorite tarot reader sa YouTube. Yun. Is the juice worth the squeeze? Ano ba? Tama lang ba? Worth it ba? Karapat dapat ba? Yan yung mga tanong na dapat mong pag-isipan tungkol dito sa mga sacrifices na ginagawa mo, Gemini. Baka kasi para sa'yo, akala mo may magandang maidudulot or worth it, pero yung pala in the end, malalaman mo hindi. Okay? Pwede may mga ganyan. Huwag kang mag-i-invest sa pera, Gemini. Meron kang 7 of Swords. Naku, mag-ingat ka. Ayan, Ayan, baka mabudol ka, ma-scam ka, ma-take advantage ka niyang 7 of Swords kung sino man yan. Kaya mag-ingat sa mga sa pera mo, sa mga pinaghirapan mo. Okay? Tignan na natin love life mo. Maging wise ka. Huwag ka basta-basta magtitiwala sa strangers. Lalo na pagdating sa pera, Gemini. Lalo na kung pinaghirapan mo yan, pera mo yan. Ba, ipon mo yan, pinag-abroad mo, binuno mo ng maraming taon. Tapos masiswindle ka lang, nako. Make sure na legit yung mga pinapasok ninyong investment or yung mga binibili ninyo. Ina-avail ninyong mga produkto or services. Charisma, love life mo, love flows to you, you radiate charisma. So, pwede kang very attractive yung energy mo ngayon. So, possible na maka-attract ka ng lover, admirer, So, malakas yung dating mo ngayon, Gemini. Napaka-charming mo, napaka-attractive mo. Kaya baka ikaw ay makamagnet ng makamagnet ka ng person, diba? Baka merong may attract sa'yo dyan. You will meet a new love, diba? Kilig match, Gemini. Laban ng hair. You will meet a new love interest at a party or a night out. So, ayan, kung ano man ito pupuntahan mong night out, party, mukhang doon ka makaka-attract ng bagong person. So, ayan, nangangamoy person. Nangangamoy na bagong person. Closing message sa iyo, Gemini. Commitment. A commitment is indicate. Ayan na nga. Sinasabi nga dito sa love reading cards mo na meron malakas yung dating mo, malakas yung charisma mo. So, may ma-attract na person sa iyo dito sa next na pupuntahan mong party or night out. At possible na mauwi sa commitment, Gemini. Commitment is indicated. Pwedeng sa love or business. Basta merong nangangamoy commitment dito, whether sa negosyo or love life mo. It will make you feel better. So, ibig sabihin, pwedeng pasasayahin ka or ma-enjoy mo itong bagong commitment na darating sa'yo. Take care. God bless, Gemini. Hello. Welcome dito sa iyong gabay, March 26, 27. Don't forget to like, share, follow, subscribe kung bago po kayo dito. Shoutout sa ating YouTube channel members, Facebook subscribers, sa ating mga suki sa personal readings, at doon sa mga kababayan natin dito sa Pinas at abroad na laging abangers, nanonood ng mga readings natin. Thank you for your support and appreciation.
Kung balak nyo naman mag-avail ng mga personal readings ko, meron pa rin tayong 50% off ongoing promo para sa video call readings. Mag-PM lang kayo sa aking official Facebook page. Yung link nakasulat sa description below, Libra. At dahil may mga bago sa iyo ngayon, Libra, may beginning dito, whether career yan or relationship or anything, mukhang may mga limitations, no? Kasi syempre, 'di ba, minsan kapag nag-uumpisa pa lang tayo, may mga limitasyon, hindi pa natin pwedeng gawin lahat. So, yun yung tinutukoy dito. Dito sa iyong bagong beginning, whether this is a new job or relationship or kung ano man ito na bago para sa iyo, sisimulan mo pa lang or kakasimula mo pa lang, pwedeng may mga limitations, no? Sa lahat naman ng mga bagay, may limitation. Okay? Fear and doubt limit freedom of action. Pwedeng iba sa inyo ang nakaka-cripple dito, ang nakakapigil sa inyo or nakaka-prevent ng growth or movement or success is yung mga iniisip ninyong like fear and doubt. So, kung pinagdududahan mo yung sarili mo, kakayahan, kung natatakot ka, yun yung nagbibigay ng limitasyon sa iyo, Libra. Kaya let go of your worries. Stop overthinking. Stop this negative thinking of yours kasi yan yung nakaka-prevent sa iyo. Yan yung nagbibigay sa iyo ng blockage or limitation. You also have loyalty. True friendship and loyalty are among the most important values. Be loyal to your friends. So, meron sinasabi dito about loyalty, whether someone expressing loyalty sa iyo or are you having loyalty issues right now? Meron bang mga nagbe-break ng kanilang loyalty? Ayan. So, whether problems yan or hindi, merong mga bagay dito na importante yung loyalty or pinag-uusapan dito yung integridad, yung commitment and yung loyalty. Tao man ito or situation. So, ito na nga yung new beginning. Mukhang meron kang sisimulan na bago dito. Sabi dito, pwede daw trabaho or clean slate, yung tipong magsisimula ka uli in life. Bagong opportunity, bagong career or bagong relationship. Reset. Yung iba na kailangan yung i-hit yung reset. Kailangan na magsimula uli. Bago naman, iba naman. Panibagong chapter yan, ibig sabihin. Pero ang maganda dyan, Libra, is mabibigyan ka ng another chance or another opportunity. No? In career man yan, in relationship or in life. Two of Swords, this is you, Libra. Cancer energy meron din. Chariot. Queen of Pentacles. Earth sign. Meron ding Taurus, Virgo, Capricorn. Eto na yung limitations mo, Libre. Bakit hindi ka makausad? Ito na yun. Yung self-doubt or fear. Yun yung nagpapabulag sa'yo. Yun yung nagpapakripple sa'yo. Bakit hindi ka makaalis dito sa situation mo? Confused ka ba ngayon? Nahihirapan ka bang mag-decide? No? Pwedeng yan yun eh. Hindi ka maka-move on. Hindi ka maka-move forward. No? Instead na ka na, yung maging successful ka, nabablock dahil dito sa mga iniisip mo na ito, fear or doubts. Pwedeng ikaw lang din yung nito nakakalimita sa sarili mo. Kaya yun, pag nabago mo yun, na overcome mo itong mga self-doubt and fears mo, maaari ka maging successful with the Chariot. Ayan, choices. Dalawang cards dito nagsasabi sa iyo about choices. Tama naman yun eh. Meron tayong choices sa buhay, hindi naman laging isa lang.
Mamimili ka to think positive or to think negative. Mamimili ka ba action or non-action? To stay or to go? 'Di ba? Palagi naman tayong may choice sa buhay, or choose to be happy or choose to be sad, choose to be bad or choose to be good. Palaging meron. So, ibig sabihin dito, Libra, may choices ka pa rin. At depende na lang talaga sa'yo yan. Ano ba yung decision mo? Ano ba yung choices mo? No? Yun yung ikaka-determine ng iyong success dito sa Chariot card. Okay? So, depende pa rin sa choices mo yan. Oh? Tumapat siya sa new beginning. Choice mo. Mag-remain in the past or to move on? Tumigil ka na lang dyan, ma-stuck ka dyan, or magsimula ka ng panibago. Kasi may new beginning eh. Choices pa rin, Libra. Depende pa rin sa'yo. Okay? Queen of Pentacles is a sign of pagiging generous, stable person, practical, caring. So, may mga taong ganyan sa buhay mo, or pwedeng ito yung energy ngayon na ginagawa mo, Libra. Ayan. So, itong person na to is someone na masaya siya na naalagaan niya yung family niya, pinoprovide lahat ng pangangailangan, no? Okay, this is a very generous and helpful person. Kung ikaw man ito, or if you are encountering someone na ganyan yung ginagawa nila sa'yo, pwedeng ang ibig sabihin nito, Libra, pwede kang makadiskarte. O, bukod dito sa current job mo, pwede kang madiskarte, makagawa ka pa ng ibang source of income. Dahil sa pagiging wais mo at madiskarte. Okay, tignan na natin love life mo, Libra. True love and proposal. Wow! So, mukhang meron kang marireceive na proposal, offer. In the near future na to, Libra. Paparating na, malapit na. Ayan. Kung pwedeng magugulat ka, looking ka na ng pagsasama, looking ka na ng kasal or engagement. Will you marry me? Bongga. O, diba? Ayan. At ang sinasabi dito, ito na daw yung true love. Ayan, a deep and enduring connection going beyond superficial attraction. Malalim na connection to, Libra. Kaya nga siguro, mauuwi kayo sa proposal. Kasi ang person na to is for long term na ang tingin niya sa'yo. Pang forever na, hindi na ito yung pa-shoota lang, Libra. O, diba? Ang goal niya is yung makasama ka niya, pang matagalan na, pang forever na. So, malalim na commitment and true love nga siguro ito, Libra. Congratulations. At para sa iyong closing message, advice. Burnout. Your hard work will see results, but your health needs to be maintained. Naku, masyado siguro kayong workaholic, Libra. Puro ka nalang trabaho. Pero ang nagsasuffer naman ngayon, mukhang yung health mo na. Napapabayaan mo na yung sarili mo, Libra, dahil lang sa kakatrabaho. Okay lang naman magtrabaho kasi para sa pamilya natin. Pero syempre kung magkakasakit tayo, kaya ka nga nagtatrabaho para sa pamilya mo, tapos magkakasakit ka di ba? Hindi, magkakaproblema rin, mapapagastos ka rin, or sila naman yung mag-aalala sa'yo kung nagkasakit ka, di ba? So, maging din tayo, balanse lang, Libra. O, kung kailangan may regular check-up, lalo na kung may mga nararamdaman, mas lalo, dapat pumunta ka, pwedeng you will see, pwedeng iba, pupunta kayo sa doctor, dentist, or health professional. Or pwedeng may mga bagay kang dapat i-adjust pagdating sa lifestyle mo, Libra. Mas kailangan maging, maging healthy yung lifestyle mo. Huwag mo nang hintayin na magkasakit ka or may maramdaman kang kung ano-ano. Kumbaga, ngayon pa lang, baguhin na yung mga dapat baguhin, yung mga unhealthy,
na habits or diet, no? So, ayan. Take care and God bless, Libra. So, Aquarius, welcome dito sa gabay mo, March 26, 27. Don't forget to like, share, follow, subscribe, Aquarius, kung bago ka dito. Thank you so much sa mga abangers, sa mga laging nanonood, nakaka-appreciate ng mga readings natin. Shout out sa ating mga YouTube channel members, Facebook subscribers, at sa mga laging nag-avail ng mga personal reading services natin, yung mga suki natin dyan. At speaking of personal reading services, kung balak nyo mag-book or mag-inquire, dumiretso kayo sa aking official Facebook page. Meron tayong ongoing promo, 50% off discount. Yung link at details sa aking Facebook page, hanapin nyo, nakalagay, nakasulat below sa description. Tignan na natin, Aquarius, ano ba tong mga energies na meron para sa iyo. Balasahin lang natin yung cards. May closed door para sa iyo. Pwedeng rejection yan, pwedeng ending. May mga bagay dito na talagang hindi talaga para sa iyo. Pwedeng hindi ito yung perfect time, pwedeng hindi ito yung magandang opportunity. Pwedeng wala kang mahanap na opportunities pagdating sa job, or pwedeng iba mag-e-end contract, no? May mga something dito coming to an end, whether related yan sa career mo or sa ibang bagay. No, may mga mag-e-end, may mga magsasarang pinto para sa iyo. No, at parang ang mensahe dito is to start all over again. No? So, kung may nagsasara sa iyo, pwede ka naman magsimula ng panibago, Aquarius. Hindi mo kailangan ano ba tawag doon? Ma-stuck doon sa nangyari na yun. Kailangan mag-focus ka na, lalo na kung nag-close na yung door, nag-end na, or na-reject ka, pwede ka pa rin naman mag-start ng panibagong chapter ng buhay mo or ng career mo or ng relationship. Hindi pa naman laging, kumbaga habang may buhay, may pag-asa naman. So malay mo, hindi lang talaga ito yung perfect time, no? Hindi talaga ito yung maswerteng time para sa iyo. Pwedeng sa ibang pagkakataon. Money matters. Invest your money wisely. Mag-ingat sa paggastos, Aquarius. Mag-ingat sa mga pinag-i-spendan mo ng pera. Make sure na ito ay talagang karapat-dapat or hindi ka nag-overspend, lumalagpas sa budget. Okay? Expense, save, cut cost, resource plan ahead. Make an informed choice. So, importante itong pera ay nai-spend wisely doon sa mga bagay na makabuluhan, or do not spend money on yung mga unnecessary things. Pwedeng iba, kailangan nyo ring mag-save, no? Or ilaan yung, kumbaga mag-budget, ilaan sa mga importante. Ayan. Limitations. Let go of your worries. Nalilimitahan ba yung kilos mo lately, Aquarius, dahil nandito sa fear or doubt na napi-feel mo sa sarili mo? No? May mga bagay dito na parang nalilimitahan ka, whether ito ay kagagawan mo sa sarili mo or yung mga negative thinking mo, or may mga sitwasyon na sadyang hindi advantageous para sa iyo, kaya siguro limited yung kilos. Meron something dito about family. So, may nakikita akong mga long-term dito na plano mo na may kinalaman sa family mo, like pagmamigrate abroad, no?
or pwedeng may kinalaman sa career mo, whether you are planning or choosing to explore opportunity sa ibang bansa with your family. Yun na nga, parang residency sa ibang bansa or job opportunity sa ibang bansa. So, this is for long term, for good na to. So, iniisip mo pang matagalan na to. Pwedeng iba, iniisip nyo dito is pagtatayo ng pag-i-invest or pagnenegosyo para kumbaga, pinaghahandaan nyo ng retirement ninyo kahit malayo pa lang, no? Pwedeng nag-iipon na kayo. Sinesecure nyo na yung future ng family nyo, kabuhayan ninyo. So, ayan. Pwede may mga ganyang plans or iniisip right now. So, this is pagpapamilya para sa iba. Kung wala pa kayong family, asawa, anak, pwedeng yan din yung pinag-iisipan ninyo right now or yung next goal ninyo. Okay, so may element ng travel with the Three of Wands. There is also an element of expansion. So, gusto mo pang i-improve itong career mo or negosyo mo or yung skills mo. And willing ka na maghanap ng opportunity sa ibang lugar, whether sa ibang bansa yan or sa ibang company. Pwedeng iba paglipat ng tirahan, lokasyon. Page of Swords, so may air sign energy dito, kapareho mo or ikaw lang to, Gemini, Libra, Aquarius, no? So, may mga bagay dito na nakikurious ka and ina-explore mo yung possibilities nagre-research ka, inaalam-alam mo yung mga bagay, nagtatanong-tanong ka, pinag-aaralan mong mabuti yung situation bago ka go. No, kasi nga parang may mga iniisip ka dito na may kinalaman sa pag-abroad or pag-expand, pag-explore ng opportunity sa iba. So, yun siguro yung inaaral mo, yung inaalam mo sa ngayon. This is something na ine-explore mo pa lang. Yung mga possibilities, pinag-iisipan. Love life mo. Hideaway and proposal. Wow. So, parang itong hideaway is may kinalaman sa pagtatagpo ninyo ng person mo. Whether meron kayong specific na lugar kung saan kayo nagtatagpo. Okay, pwedeng ito ay tatagpuin mo yung person mo kasi pwedeng may proposal ka sa kanya or siya yung may proposal sa'yo. Baka, invite ka niya date, punta kayo doon sa lagi yung pinagde-date na romantic and then yung pala magpo-propose na pala sa'yo, magugulat ka, or ikaw, magpo-propose ka na pala sa kanya. Kasi parang may kinalaman sa pagpo-family to So, yan, meron ditong specific na place na ito siguro yung may special memory para sa inyo or pwedeng dyan lang talaga kayo nagpupunta. Special yung place na yan sa inyo. And pwedeng magpo-propose na sa'yo tong person mo. Or ikaw magpo-propose sa kanya. Okay? May iaalok May iaalok dito. Kasal man yan or kung ano man. Related dito sa jowa mo. Closing message mo, Aquarius. Society, say yes to all the wonderful invitations coming your way, excellent networking opportunities. So, pwede may mga makikilala kang bagong connections, no? Makakatulong itong mga tao na to, magiging network mo sila, mag-o-open sa iyo ng mga ibang possibilities or opportunities. Sa mga single naman, pwede kayong may makikilala sa mga pupuntahan ninyo lugar or event, no? Possible na yung mga single dito makatagpo kayo ng bagong interest, love interest, romantic interest dyan sa pupuntahan ninyo. So ayan, ito ay pagiging socialize, pakikipag-socialize and then meeting new people or new person, romantic connection, no? Para sa mga single. Take care and God bless.